Paano mo tatawagin ang iyong sarili na good influencer ka kung nagpo-promote ka ng sugal? Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-idol ko, sa lahat po ng ating mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa ibang bansa. Ayan, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. At pag-uusapan nga po natin, ilang uri nga ba ang influencer dito sa mundo ng social media? Mga ka-idol ko, mayroon pong dalawang uri ng influencer. Isang good influencer at isang bad influencer. Alin ka ba dun sa dalawa? Alam nyo mga ka-idol ko, nung nakarang araw ay pumasyal sa akin dito si Katinderos at napag-usapan nga namin yung about sa good influencer at bad influencer. Sino nga ba yung matatawag natin na bad influencer? Mga ka-idol ko, napakarami na pong mga vlogger ngayon na gumagawa ng content ng iba't ibang video na sa dulo ng video ay nangiinganyo na magsugal. Nagbababa sila ng link na kayo daw ay madaling magkakapera at mabilis makakuha ng pera kapag kayo naglaro ng sugal na yun. Alam niyo po mga ka-idol ko, kahit sa totoong buhay ay wala pong umasenso o umangat sa sugal. Mas lamang po ang bumagsak sa kakasugal. Ngayon, kung pagbabasihan po natin yung pagpupromote nila ng sugal, palalimin po natin yung ating kaisipan. Paano mo sasabihin na ikaw ay isang good influencer gayong isinasanggalang mo yung iyong mga follower sa isang masamang gawain? Ngayong nililinlang mo sila, sinasabayan mo sila na pwede silang manalo ng malaki, na pwede silang umasenso sa paglalaro ng sugal, diba? Pwede silang magkaroon ng maraming pera. Ngayon, paano mo sasabihin na good influencer ka kung ikaw ay nagpo-promote ng sugal? Mga ka-idol ko, bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magagalit. Ano lang po tayo dito, o usapang totoo lang mga ka-idol ko. Sa totoo lang mga ka-idol ko, ako, napakarami na rin po ang nag-inganyo sa akin mag-promote ng sugal. Napakalaki ng offer, nakakaluwa ng mata yung mga offer nila, pero hindi ko po pinapatulan. Bakit? Yung mga follower ko po ay tunay yung pagsuporta sa akin sa panonood ng mga video, sa hindi pag-skip ng ads, sa pag-share ng aking mga video. Dahil po doon, nagkakaroon ako ng revenue. Kahit na hindi po ganun kalaki, ay nagkakaroon po ako ng revenue sa malinis na pamamaraan. Kaya mga ka-idol ko, tunay din yung pagmamahal ko sa bawat follower ko, sa bawat isang follower ko. Kaya hindi ko sila hahayaan na malinlang. Hindi ko sila iinganyuhin na maglaro ng sugal, mag-download ng link para sila ay kumita ng malaki, para sila ay magkaroon ng maraming pera. Totoo ako sa kanila mga ko kasi totoo din po sila sa akin. Yes. Eto mga kaidol ko, pangalawa. Sino-sino nga ba yung mga good influencer? Mga kaidol ko, marami po ang gumagawa ng content ngayon. Mayroon naman pong mga vlogger na hindi po nagpo-promote ng sugal. Pero yung kanilang mga content minsan ay mga nakakasakit ng damdamin, kumbaga hindi maganda sa publiko. Walang natutunan na maganda yung mga manunood. So, pwede ba natin silang tawaging bad influencer? Yung mga videos na walang natutunan yung ating mga viewers. Yung videos na sabihin na natin nakakahakot ng views pero alang kwenta, mga ka-idol ko. So, anong opinion nyo? Pwede na ba natin silang tawagin na bad influencer o good influencer? Kayo na ang humusga mga ka-idol ko. At dito na mga ka-idol ko, pumapasok kung sino ba talaga yung mga good influencer. Mga ka-idol ko, marami pong mga vlogger na gumagawa ng ibang content. Lalong-lalo na po yung mga nag-tutorial about sa vlogging, nag-tutorial about sa mga sasakyan, sa mga makeup, kung ano-ano pa pong tutorial na may matutunan tayong mga viewers. Tapos, hindi sila nagpo-promote ng sugal. Kasama na rin siguro dyan yung mga charity vlogger na kagaya ko, mga ka-idol ko, na binabatikos din po ng iilan. Binabatikos po kami dahil tumutulong kami ng nakabidyo. Yes, pero hindi po kami nagsusugal. Hindi po kami nag-iinganyo ng sugal. Kaya para sa akin, kami po na mga may pakinabang yung video, nakakapagbigay inspirasyon
sa ating bawat manonood na hindi nagpo-promote ng sugal ay kami po yung matatawag na good influencer. Agree po ba kayo mga ka-idol ko? Hindi po sa pagbubuhat ng bangko mga ka-idol ko. Sa totoo lang, kung papatulan ko yung mga offer nila na mag-promote din ako ng sugal, siguro marami na rin po akong kita ngayon. Marami na rin akong paldo-paldong pera. Pero sabi ko nga hintayin ko lang yung tamang panahon para umangat yung channel ko. Hindi ako nagmamadali. Hindi ko kailangan na lukuhin yung mga follower ko, inganyuhin ko. Kaya matuwid yung paninindigan ko mga ka-idol ko na hindi talaga ako magpo-promote ng sugal kahit na anuman ang mangyari. So mga ka-idol ko, ano po ang masasabi nyo sa usaping ito? Mag-comment po kayo sa baba mga idol ko. Palawakin natin yung ating kaisipan kung ano ba talaga. Kung agree ba kayo sa sinabi ko na yung mga influencer na kahit maganda ang content nila pero sila ay nagpo-promote ng sugal, hindi natin sila pwedeng tawagin na good influencer, di ba? Kasi paano ba natin sila tatawagin na good influencer? Yung niloloko nila yung kanilang mga follower na maglaro ng sugal, na mag-engganyo, na mag-download ng link na para magkaroon ng pera, which is hindi naman totoo, di ba? Paano ba natin sila tatawagin na good influencer mga idol? Di ba? Magpakatotoo po tayo. Kahit ako, inaano ko sa isip ko, paano ko ba sila tatawagin good influencer kung sila ay nang iingganyo ng kalokohan? Di ba? Mga ka-idol. So, mag-comment po kayo sa baba kung anong opinion nyo. Kung tama rin po ba ako na yung mga charity vlogger, yung mga nagawa ng mga tutorial, yung mga nagawa ng mga good video, yung may matutunan yung mga viewers, pero hindi po sila nagpo-promote ng sugal, tama po ba na kami ay tawaging good influencer mga idol? So ayan, sa mga kapwa ko diyang vlogger, peace po tayo. No hurt feeling po. Ito po ay mainit na issue lang, mainit na pinag-uusapan sa social media, at yun nga lang yung natapik ko ngayon. So mag-react po kayong lahat. Yes. Ako isang vlogger, kayo, paano nyo ba tatawagin yung sarili ninyo na good influencer kayo kung kayo ay nagpo-promote ng sugal? Di ba? Sige nga, sa anggulo natin yung titingnan mga idol. Alam natin sa buong buhay natin, mula pagkabata ang sa pagtanda, mga nakita natin na nagsusugal ay hindi umasinso, lalong nalubog. Yung dating mapera, yung dating maasenso, bumagsak dahil sa pagpo-promote ng sugal. So, dahil sa pagsusugal. So, paano mo ngayon sasabihin na isa kang good influencer kung ikaw ay nagpo-promote ng sugal? So, yun lang mga ka-idol ko. No hurt feeling. Peace po tayong lahat. God bless you all. Bye-bye.